Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra, Ligaya Santos. Ngayon ay tatalakayin natin ang paksang, ang sikreto sa pagpapanumbalik ng natural na itim at makapal na buhok nang walang kemikal. Aba, patuloy na nalalagas ang aking buhok at puro puti na lang. Wala na ba talagang pag-asa? Dra, Ligaya Santos. Nanay, sa palagay nyo, ginamit nyo ba itong mga ito nang tuloy-tuloy sa pagsha-shampoo? Nanay, opo, Dra. Ligaya Santos. Salamat sa iyo, doktora. Lumago at umitim ang aking buhok. Isang linggo makalipas, maganda at itim na muli ang buhok ni nanay. Nakita ito ng kanyang kaibigan. Kaibigan, wow, kumapal at umitim ulit ang buhok mo. Ano ang shampoo mo? Gusto ko ring subukan. Natawa si nanay. Dra. Ligaya Santos. Kapag naghuhugas kayo ng mukha sa banyo at titingin sa salamin, Nanay, ano ang nararamdaman nyo? Naku, may puti na naman akong buhok. O, bakit ang nipis na ng tuktok ng aking ulo? At kapag nagsusuklay kayo, di ba? Kada suklay ay may kasamang isang dakot ng buhok. Dati, hindi naman ganito. Pero, nitong mga nakaraang araw, lalo itong lumala. Pagkatapos maghugas ng buhok at linisin ang drain ng lababo, ang dami ng buhok na nakikita nyo, di ba? Marami kayong alalahanin. Kaya ako narito ngayon. Gusto kong maibsan ang inyong mga alalahanin, nanay, kahit kaunti. Kung panonoorin nyo ang buong video ngayon, hindi lang kayo makakalaya sa masakit sa mata at mabahong pangulay ng buhok, kundi bibigyan ko rin kayo ng tiyak na sikreto para mapanatili ang itim at makapal na buhok tulad ng sa inyong pagkabata. Ngayon, ibubunyag ko ng buo at walang labis o kulang ang himalang sikreto sa pagbuhay muli ng namamatay na hair follicles gamit ang mga karaniwang sangkap na matatagpuan sa ating kusina. Luya, pulot, kape, at itlog ng itlog. Ibabahagi ko sa inyo ang pamamaraang ito ngayon, kaya subukan nyo mamaya sa gabi. Hindi ito mahirap. Dahan-dahan ko itong ipapaliwanag sa inyo ng napakadali. Lubos akong magpapasalamat kung sasamahan niyo ako hanggang sa huli. Bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin kung bakit nagkaganyan ang ating buhok. Alam niyo, nanay, ang paglalagas ng buhok at pagputi ng buhok ay natural lang. Lahat tayo ay ganyan kapag tumatanda. Mahirap nang mapanatili ang itim at makapal na buhok tulad noong bata pa. Ganyan talaga ang nangyayari kapag lumilipas ang panahon. Ngunit ang problema ay ito. Ang mga pamamaraan na ginagawa natin para ayusin ito ay maaaring lalong magpalala ng sitwasyon. Kapag nakakita kayo ng puting buhok, ano ang ginagawa nyo? Kinukuha nyo ang sipit at binubunot, di ba? Ganoon din ako dati. Kapag nakakakita ako ng puting buhok sa nanay ko, sasabihin ko, Nanay, bubunutin ko po ito para sa inyo. At iisipin ko, aba, isang buhok lang naman ang aalisin. Ngunit kung magiging ugali ito, malaking problema iyan. Narinig niyo na ba ang kasabihan na kapag binunot mo ang puting buhok, dalawang hibla ang tutubo sa lugar nito? Nanay, hindi iyan totoo. Sa katunayan, kabaligtaran ang mangyayari. Kung patuloy nating bubunutin ang buhok, mapapagod ang hair follicles. Ang hair follicle ay parang pabrika ng buhok. Kung patuloy nating guguluhin ang pabrikang ito, sasabihin nito, ayoko na, titigil na ako, at magsasarado ito. Pagkatapos nito, wala nang tutubong buhok sa lugar na iyon. Habang binubunot natin ang isang hibla, tila nawawala ang isa, ngunit sa kalaunan, magiging isang permanenteng kalbong lugar iyon. Ganoon din sa hair dye. Naiintindihan ko ang inyong kagustuhang magpakulay ng buhok. Kung hahayaan nyo lang ang puting buhok, magmumukha kayong matanda. Sa bawat pagtingin nyo sa salamin, nag-aalala kayo at ayaw nyo nang lumabas. Kaya nga nagpakulay kayo, di ba? Naiintindihan ko iyan. Ngunit ang mga hair dye na binebenta sa merkado ay naglalaman ng maraming kemikal, lalo na ang mga sangkap na nagpapanatili ng kulay sa loob ng mahabang panahon ay maaaring makairita sa anit. Kaya, pagkatapos magpakulay,
nangangati at namumula ang anit. Mayroon ding iba na nagsasabing nangangati sila. 1 o 2 beses ay ayos lang, ngunit kung uulitin nyo ito ng 2 o 3 beses sa isang buwan sa loob ng maraming taon, unti-unting hihina ang anit. Kung matuyo ang lupa, hindi makatubo ang puno. Ganoon din, kung masira ang anit, hihina rin ang buhok. Maninipis ito, magiging malambot, at madaling malalagas. Nagsisimula ang isang masamang siklo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil sa aking ina. Ito ay isang kwentong talagang masakit sa aking puso. Marami ng puting buhok ang aking ina noong bata pa siya. Nagsimula nang lumabas ang puting buhok noong nasa early 30s pa lang siya, kaya nagsimula siyang magpakulay noong nasa 30s siya. Ginawa niya ito ng 2 o 3 beses sa isang buwan sa loob ng 40 taon. Sa loob ng 40 taon, nagpakulay siya ng halos 500 beses. Pagkatapos, noong nasa mid-70s na siya, bigla siyang nagkaroon ng pamamaga sa mukha at hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Nagulat ako at dinala ko siya sa ospital at sinabi ng doktor na nagkaroon siya ng allergic reaction sa sangkap ng hair dye. Ito raw ay ang naipong epekto sa loob ng mahabang panahon na biglang sumabog. Simula noon, hindi na nakapagpakulay ang aking ina. Ngunit ang anit ng aking ina ay nasira na ng husto. Ang kanyang buhok ay naging manipis tulad ng hibla ng bulak at ang dami nito ay nabawasan ng higit sa kalahati. Manipis na ang kanyang anit at namumula. Noong nakita kong umiiyak ang aking ina habang nakatingin sa salamin, bilang isang anak at bilang isang doktor, talagang parang pinunit ang aking puso. Pinagsisihan ko na sana, noon pa man ay nakahanap na ako ng ibang pamamaraan, sana mas maaga ko siyang pinigilan. Simula noon, nangako ako sa aking sarili na kailangan kong makahanap ng paraan para maging malusog ang buhok ng walang gamot at walang kemikal. Nagsimula akong magsaliksik sa ideya na kung ano ang maganda sa pagkain ay maganda rin sa pagpapahid. Naghanap ako ng mga research papers, tinanong ang aking mga senior Korean medicine doctors at gumawa ako mismo ng iba't ibang bagay para subukan. Ito ang nahanap kong ginger hair pack na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang aking ina ay ginagamit din ito ngayon. Sige, pag-usapan na natin ang mga sangkap. Ipinaliwanag ko ng dahan-dahan kung bakit ginagamit ang apat na ito at kung ano ang ginagawa ng bawat isa. Hindi ito mahirap, kaya makinig lang kayo ng komportable. Ito ay mga sangkap na alam na ninyong lahat. Ang unang sangkap ay luya. Ang luya ang puso ng ating hair pack. Kung kimchi ang pag-uusapan, ito ang repolyo. Hindi makakagawa ng kimchi kung walang repolyo. Kung walang luya, hindi rin epektibo ang hair pack na ito. Nako, nanay, kapag umiinom kayo ng ginger tea, umiinit ang inyong katawan, di ba? Kapag may sipon kayo sa taglamig at umiinom ng isang tasa ng ginger tea, umiinit ang buong katawan. Ito ay dahil sa sangkap na gingerol sa luya na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo. Kapag lumawak ang mga daluyan ng dugo, dumadaloy ng maayos ang dugo, di ba? Kaya umiinit ang katawan. Ano ang mangyayari kung ipahid ito sa anit? Ang mga daluyan ng dugo sa anit ay lumalawak at nagsisimulang dumaloy ng maayos ang dugo. Kapag dumaloy ng maayos ang dugo, dumadaloy din ng maayos ang nutrients, di ba? Kailangan ng nutrients ng buhok para lumago. Kailangan ng raw material sa pabrika ng buhok na tinatawag na hair follicles para makagawa ng buhok. Ngunit habang tumatanda, kumikitid ang mga daluyan ng dugo sa anit. Tulad ng isang one-lane na highway na naging two-lane. Kung makipot ang daan, hindi maayos ang daloy ng trapiko. Hindi maayos ang daloy ng nutrients. Pagkatapos, ang hair follicle ay magsasabi, "Ay, walang dumadating na raw materials. Hindi ko kayang magtrabaho at magpapahinga ito, kaya maninipis ang buhok at malalagas." Ang luya ang magpapalawak muli ng makipot na daan na ito. Kapag dumaloy ng maayos ang dugo, ang nagpapahingang hair follicle ay magsasabi, "Ay, may nutrients na dumarating.
at magsisimula itong magtrabaho muli. Muling gumagana ang natutulog na pabrika ng buhok. Sa simula, maaaring makaramdam kayo ng kaunting kirot. Normal lang iyon, ibig sabihin ay bumubukas ang mga daluyan ng dugo. Ngunit, kung masyadong masakit o namumula at namamaga, hugasan agad ito. Iyon ay senyales na hindi ito angkop sa balat ninyo. Ang pangalawang sangkap ay kape. Nanay, gusto niyo ba ng kape? Marami sigurong hindi nagsisimula ang araw kung walang isang tasa ng kape sa umaga. Mayroon ding iba na kahit hindi kumain ay umiinom pa rin ng kape. Ngunit ngayon, hindi natin iinumin ang kape kundi ipapahid natin sa buhok. Ano doktora? Bakit ipapahid sa buhok ang iniinom? Posible ba iyon? Baka sabihin nyo. Ngunit may dahilan. May siyentipikong dahilan. Ang caffeine sa kape ay may kaugnayan sa paglalagas ng buhok. Mayroon tayong hormone sa katawan na tumataas habang tumatanda at ito ang nagiging sanhi ng paglalagas ng buhok. Medyo mahirap ang pangalan nito, ngunit ito ay tinatawag na DHT hormone. Ang masamang hormone na ito ay pupunta sa hair follicle at mag-uutos, tigilan mo na ang pagtubo. Mag-retire ka na. Pagkatapos, unti-unting maninipis ang buhok at sa huli ay malalagas. Ang caffeine ang pumipigil sa masamang hormone na ito. Mayroong resulta ng pananaliksik mula sa University of Jena sa Germany na nagpakita na kapag direktang inilapat ang caffeine sa hair follicles, mas mahaba at mas malusog na tumubo ang buhok. Tumagal ang buhay ng hair follicles. Kaya, kung titingnan ninyo ang listahan ng sangkap ng mamahaling shampoo para sa paglalagas ng buhok ngayon, marami ang naglalaman ng caffeine. Iyan ang direktang ipinapahid natin sa buhok gamit ang kape. Mas mura at mas puro. At isipin nyo ang kulay ng kape. Maitim, di ba? Madilim na kayumanggi. Mayroon din itong natural na pangkulay na epekto. Kung tuloy-tuloy ninyong gagamitin ang coffee pack sa puting buhok, unti-unting didilim ang kulay nito. Hindi ito tulad ng chemical hair dye na biglang magbabago. Unti-unti itong magbabago ng natural. Hindi ba mas natural at mas maganda iyon? Huwag gumamit ng instant coffee na may halong asukal at creamer. Malagkit ito at mawawala ang epekto. Gumamit lamang ng purong kape. Ang pangatlong sangkap ay itlog ng itlog. Kapag kumakain kayo ng itlog, mas gusto nyo ba ang puti o ang dilaw? Ngayon, marami ang kumakain lamang ng puti at hindi na kumakain ng dilaw dahil sa kalusugan. Sinasabi kasing hindi maganda ang dilaw dahil sa kolesterol. Ngunit sa paggawa ng scalp pack, kabaligtaran. Kainin ang puti at ihiwalay ang dilaw. Alam nyo ba kung ano ang bumubuo sa ating buhok? Ito ay isang protina na tinatawag na keratin. Ito ay parehong sangkap ng ating kuko. Kaya, kung malusog ang buhok, malusog din ang kuko. At kung mahina ang buhok, madaling maputol ang kuko. Magkakaugnay sila. Habang tumatanda, nawawala ang protinang ito. Kaya maninipis ang buhok at nawawalan ng lakas. Naku, nanay. Noong bata pa, makapal ang bawat hibla ng buhok. Ngunit kapag tumanda, maninipis ito tulad ng noodles, di ba? Naku, nanay. Noong bata pa, makapal ang bawat hibla ng buhok. Ngunit kapag tumanda, maninipis ito tulad ng noodles, di ba? Madaling maputol kapag nagsusuklay lang. Kahit magpa-perm, madali itong bumalik sa dati at walang volume. Lahat iyan ay dahil sa kakulangan ng protina. Ang itlog ng itlog ay naglalaman ng sangkap na biotin. Ano ang biotin? Ito ang pangunahing sangkap ng hair supplements sa botika. Mayroon pa ngang hiwalay na biotin supplements. Maraming naghahanap nito ang mga taong may problema sa paglalagas ng buhok. Maganda itong kainin, ngunit mas mabilis itong maabsorb kung direktang ipapahid sa anit. Kung kakainin, dadaan ito sa proseso ng panunaw at kakalat sa buong katawan. Kung ipapahid, direktang pupunta ito sa anit, kaya mas epektibo. Kapag ipinahid ang itlog ng itlog sa anit, ang biotin ay sumisipsip sa hair follicles at nagpapatibay sa manipis na buhok. Para itong pagbibigay ng iron supplement sa taong anemic, direktang nagbibigay ng nutrisyon sa hair follicles na kulang sa nutrisyon.
muling bumabalik ang lakas ng malambot na buhok. May isa pang magandang benepisyo ang itlog ng itlog. Naglalaman ito ng natural na cleaning agent na tinatawag na lecithin. Kaya, pagkatapos ng itlog hair pack, hindi na kailangan pang mag-shampoo. Malinis na ang buhok kahit banlawan lang ng tubig. Mararamdaman nyo ang pakiramdam na parang malinis na malinis. Narinig nyo na ba ang kwento na noong araw? Gumagamit ang mga matatanda ng itlog para hugasan ang kanilang buhok? Na ang mga lola ay nagpapahid ng itlog sa kanilang buhok. May dahilan pala iyon. Oo, tama ang karunungan ng ating mga ninuno ayon sa agham. Hindi lang basta ginawa iyon ng mga tao noon. Ang ikaapat na sangkap ay pulot. Sa huli, ilalagay natin ang pulot. Ang pulot ang nagsisilbing pagtatapos ng ating hair pack. Ito ang icing sa cake. Nailagay na natin ang lahat ng magagandang sangkap, di ba? Luya, kape, itlog ng itlog, lahat iyan ay magagandang sangkap. Ngunit kung hindi ito mananatili sa anit ng matagal at mabilis na matuyo o mawala, wala itong silbi. Kung agad itong mag-evaporate pagkatapos ipahid, hindi ito magiging epektibo. Ang pulot ay may kakayahang humawak ng moisture. Ito ay nagsisilbing moisturizer, kaya tinutulungan nito ang magagandang sangkap ng luya, kape, at itlog ng itlog na manatili sa anit ng matagal at dahan-dahang sumipsip. Pinipigilan nito ang pagkawala ng magagandang sangkap. Ang pulot ay mayroon ding natural na antibacterial properties. Mayroon bang may mga pimples sa anit o maraming balakubak? Mayroon ding mga nangangati ang anit o may flakes. Kadalasang dahil iyon sa bakterya. Ang pulot ang pumapatay sa mga bakterya na ito. Kapag malinis ang anit, makakahinga ang hair follicles. Kapag nabuksan ang baradong pores, magkakaroon ng espasyo para lumago ang buhok. At kapag nilagyan ng pulot, mas nagiging malambot ang hair pack. Oo, kung luya lang ang ipapahid, medyo makati. Pinapagaan ng pulot ang iritasyon na iyon, kaya mas komportable itong gamitin. Alam niyo ba ang kwento na si Cleopatra? Ang isa sa 3 pinakamagandang babae sa mundo noong sinaunang Ehipto ay naligo sa pulot? Hindi lang iyon kalokohan. Alam na nila noon pa man na walang tatalo sa pulot para sa kagandahan ng balat. Ito ay isang sangkap na napatunayan na sa libu-libong taon, anumang uri ng pulot ay maaaring gamitin. Kahit acacia honey, chestnut honey, o wildflower honey, ayos lang, ngunit kailangan purong pulot ang gagamitin nyo. Mayroon ding mga peking pulot ngayon. Ito ay corn syrup na may aroma lang. Ang totoong pulot, kapag dinukot mo ng kutsara, ay humahaba tulad ng sinulid. Kung agad itong maputol, malaki ang posibilidad na peke ito. Kaya, ano ang mangyayari kung pagsasamahin natin ang 4 na sangkap na ito? Binubuksan ng luya ang mga daluyan ng dugo sa anit, pinipigilan ng kape ang masamang hormone, pinupuno ng itlog ang nutrients, at pinapanatili ng pulot ang lahat ng ito sa anit. Ang 4 na ito ay nagtutulungan at nagbibigay ng synergy. Mas epektibo ito kaysa sa paggamit ng isa lang. Kung maririnig nyo lang ang paglalarawan ng mga sangkap, baka magtataka kayo kung talagang epektibo ito. Mahirap kasing maniwala kung puro salita lang. Kaya, ikukwento ko sa inyo ang kwento ng isang taong talagang nakaranas ng epekto. Noong nakaraang buwan, may 28 taong gulang na ginang, si Ginang Lee, na bumisita sa aming klinika. Noong una siyang dumating, nakasuot siya ng malaking sombrero. Kahit tag-init, nakasuot siya ng sombrero. Pwede niyo po bang tanggalin ang sombrero niyo? Tanong ko, at nag-alangan siya ng matagal. Nag-aatubili siya habang tinitingnan ako. Sa huli, tinanggal niya ang sombrero at nakita ko na manipis na ang tuktok ng kanyang ulo at halos kalahati ng kanyang buhok ay puti na. Halos nakikita na ang kanyang anit. Namumula ang mga mata ni Ginang Lee habang sinasabi, "Doktora, noong una, 1 beses sa 1 buwan lang. Pero ngayon, kulang pa ang 1 beses sa 1 linggo. Kahit magpakulay ako." Pagkatapos ng ilang araw,
Puti na naman ang ugat. Pagod na akong pumunta sa beauty salon. At kung sa bahay ko naman gagawin, mabaho at masakit sa anit. Nahihiya ako kapag sinasabi ng apo ko, "Lola, bakit ganyan ang buhok mo?" Ayoko nang lumabas ng bahay. Parang lahat ng tao ay nakatingin sa buhok ko. Noong narinig ko iyon, nasaktan din ang puso ko. Gaano kaya siya kalungkot? Noong bata pa siya, hindi niya siguro inaalala ang buhok niya at nalulungkot siya dahil sa pagtanda. Kaya itinuro ko sa kanya ang Ginger Balm Pack. Noong una, sinabi ni Ginang Lee, "Aba, mangyayari ba iyan? Luya ang ipapahid sa buhok? Hindi ba mabaho iyan?" Natural lang na nag-aalinlangan siya. Ganoon din ako kung ako ang unang makarinig niyan. Kaya sinabi ko, "Nanay, subukan niyo lang sa loob ng 2 linggo. Kung walang epekto pagkatapos ng 2 linggo, babayaran ko ang gastos sa beauty salon." Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi, "Sige, susubukan ko." Pagkatapos ng 2 linggo, muling bumalik si Ginang Lee na may ibang-iba ng ekspresyon. Pagpasok niya, sinabi niya, "Doktora, totoo ba ito? Nagkamali ba ako ng tingin? Ano ang nangyari?" Una, halos wala ng buhok na nakakapit sa unan niya. Dati raw, kailangan niyang linisin ang unan niya tuwing umaga. Pero ngayon, hindi na kailangan. Bumaos din ang dami ng buhok na nakikita niya sa drain ng lababo. At nagsimulang tumubo ang maliliit na hibla ng buhok sa tuktok ng kanyang ulo. Nakikita raw niya ang maliliit na itim na tuldok. Noong una, akala niya dumilang, pero nang tingnan niya ng mas malapitan, bagong buhok pala iyon. Napakamisteryoso nito sa kanya. Pagdating ng 3 linggo, napansin na ng kanyang asawa. "Hoy, ano ang ginagawa mo ngayon? Mukhang iba ang buhok mo. Saan ka galing?" Sabi raw ng asawa niya. Tuwang-tuwa si Ginang Lee dahil sa loob ng 30 taon ng kanilang kasal, ngayon lang siya pinuri ng kanyang asawa sa kanyang itsura. "Doktora, napansin ako ng asawa ko," sabi niya habang ngumingiti. Pagkatapos ng 1 buwan, tinanong siya ng may-ari ng beauty salon, "Ma'am, saan po kayo nagpapa-scalp treatment? Bakit ang ganda ng buhok nyo? Parang dumami rin ang buhok nyo?" Hindi raw sinabi ni Ginang Lee ang sekreto. Pumunta siya sa akin at sinabi, "Doktora," patuloy na nagtatanong ang may-ari ng beauty salon, "ano ang gagawin ko? Pwede ko bang sabihin sa kanya?" Sabi niya habang ngumingiti. Hindi lang si Ginang Lee ang nakaranas nito. Sa mga pasyente na tinuruan namin ng hair pack na ito, halos 9 sa 10 ang nakaranas ng epekto. Karamihan sa mga hindi nakaranas ay huminto sa kalagitnaan dahil sa katamaran. Ang mga tuloy-tuloy na gumamit ay nakaranas ng epekto, kahit magkakaiba ang antas. Marami ang nagsabing nabawasan ang paglalagas ng buhok, gumanda ang kalidad ng buhok, at naging komportable ang anit. Kaya nyo ring ito, nanay. Hindi ito mahirap. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang pamamaraan. Sige, ito na ang pinakamahalagang recipe. Ito ang puso. Maghanda ng papel at panulat para hindi nyo makalimutan mamaya. Una, ang mga sangkap. 1 piraso ng luya. Sapat na ang laki ng 2 joint ng hinlalaki. Hindi na kailangan ng masyadong malaki. Maganda kung mayroon kayong grater o blender. Maaaring gadgarin o i-blend. Maghanda ng rice cooker spoon at isang malaking bowl. Kailangan din ng plastic cap o shower cap, ngunit kung wala kayo, ayos lang ang plastic bag na ginagamit sa paglalagay ng groceries mula sa supermarket. 2 kutsara ng luya juice mula sa rice cooker spoon, 1 kutsara ng kape, 1 itlog ng itlog, at 1 kutsara ng pulot. Ito ang basic ratio. Kung makapal ang buhok ninyo o mahaba ang buhok ninyo, doblehin nyo ang dami ng 1.5. Ulitin ko. 2 kutsara ng luya juice mula sa rice cooker spoon, 1 kutsara ng kape, 1 itlog ng itlog, at 1 kutsara ng pulot. Madali lang tandaan. Kung tatandaan nyo, ang 2, isa, isa, isa. Ipapaalam ko sa inyo ang mga hakbang sa paggawa. Dahan-dahan nyo lang akong sundan. Una, hugasan ng maayos ang luya at gadgarin
Maaaring balatan ng manipis o hugasan ng maayos at gadgarin. Mas madali kung gagamit kayo ng blender. Lagyan ng kaunting tubig at i-blend. Pagkatapos ay salain gamit ang cheesecloth o pinong salaan para lumabas ang katas. Itapon ang pulp at kumuha lang ng 2 kutsara ng katas at ilagay sa bowl. Pangalawa, maglagay ng 1 kutsara ng kape. Ayos lang ang instant coffee at coffee grounds. Anumang mayroon kayo sa bahay ay pwedeng gamitin. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi pwedeng gumamit ng instant coffee na may asukal at creamer. Malagkit ito at mawawala ang epekto. Pangatlo, maglagay ng 1 itlog ng itlog. Gamitin ang puti sa pagluluto at ihiwalay ang itlog ng itlog. Kung nahihirapan kayong ihiwalay ang itlog ng itlog, maghanap sa YouTube ng How to Separate Egg Yolk at makikita nyo ang madaling paraan gamit ang plastic bottle. Idikit lang ang bibig ng walang laman na plastic bottle sa itlog ng itlog at bahagyang pisilin para mahigop ito. Subukan nyo at madali nyo itong magagawa. Panghuli, maglagay ng 1 kutsara ng pulot at haluin ng maayos gamit ang kutsara. Sa simula, baka magkahiwalay ang mga sangkap, ngunit pagkatapos ng kaunting paghalo, magiging malapot ito. Kapag naging parang mayonnaise, tapos na. Ang kulay ay magiging kulay kape at magiging malapot ang hair pack. Kung aamuyin, mabango ang kape at ayos lang. Medyo amoy luya rin, ngunit nasasakop ito ng amoy kape. Hindi ito mabaho tulad ng hair dye. Sa katunayan, masarap sa pakiramdam ang amoy kape. Ipapaalam ko sa inyo ang paraan ng pagpapahid. Una, hugasan ang buhok. Mag-shampoo lang at hindi na kailangan ng conditioner o treatment. Patuyuin ng bahagya ang buhok gamit ang tuwalya para maging semi-dry. Kung masyadong basa, bababa ang hair pack. Sapat na hindi tumutulo ang tubig. Ilagay ang hair pack sa daliri at ipahid sa anit. Ipahid ito sa anit, hindi sa buhok. Mahalaga ito, sa anit, hindi sa buhok. Ipahid ng maayos sa mga lugar na maraming puting buhok at nalalagas ang buhok. Kadalasan, ang tuktok ng ulo, hairline at itaas ng tenga ang pinakamahalagang lugar. Ipahid doon. Habang nagpapahid, masahihin ang anit gamit ang dulo ng daliri. Sapat na ang 5 minuto. Hindi na kailangan pang pindutin ng malakas. Pindutin lang ng sapat para maging komportable. Kung nararamdaman nyo na umiinit ang anit, tama ang ginagawa nyo. Pagkatapos ipahid lahat, isuot ang plastic cap. Kung wala, maaari nyo ring balutin ang ulo gamit ang plastic wrap. Maaari ring gumamit ng plastic bag. Ginagawa ito para mapataas ang temperatura at makatulong sa pagsipsip, tulad ito ng epekto ng steam treatment. Kapag mainit, bumubukas ang pores at mas madaling sumisipsip. Hayaan ito ng 20 minuto. Hindi na kailangan ng higit sa 30 minuto. Hindi mas maganda kung mas matagal. Sapat na ang 20 minuto. Sa panahong iyon, maaari kayong manood ng TV, maghugas ng pinggan, o magtiklop ng labada. Mabilis lang ang oras. Pagkatapos ng 10 minuto, banlawan ng maligamgam na tubig, huwag gumamit ng masyadong mainit na tubig. Dahil may itlog, kung mainit, maluluto ito. Banlawan ang anit habang kinukuskos gamit ang maligamgam na tubig. Kung may natirang luya pulp, dahan-dahan itong alisin gamit ang kamay. Pagkatapos banlawan, hindi na kailangan pang mag-shampoo. Salamat sa itlog ng itlog. Malinis na ito kahit tubig lang. Mararamdaman nyo ang pakiramdam na parang malinis na malinis. Kung gusto nyo, maaari kayong mag-shampoo ng 1 beses pa. Gawin nyo lang kung ano ang mas komportable sa inyo. Gaano kadalas ito dapat gawin? Sapat na ang 2 beses sa 1 linggo. Halimbawa, mas maganda kung may pagitan tulad ng Martes at Biyernes. Ayos din ang Lunes at Huwebes. Gawin ito sa pagitan ng 3 hanggang 4 na araw. Kung gagawin araw-araw, maaaring mapagod ang anit, kailangan din itong magpahinga. Ang epekto ay kadalasang nagsisimulang maramdaman sa loob ng 2 linggo. Mas mabilis ninyong mararamdaman na nababawasan ang paglalagas ng buhok
nababawasan ang buhok na nakakabit sa unan. Ang pagdidilim ng puting buhok ay tumatagal ng 1 hanggang 2 buwan. Dahan-dahan itong nagbabago kaya hindi agad halata. Ngunit isang araw, makikita nyo na, ay, medyo iba na. Ang pagiging tuloy-tuloy ang pinakamahalaga. Sige, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mahahalagang paalala. Kung susundin nyo lang ito, makakaranas kayo ng ligtas na epekto. Una, gawin muna ang allergy test. Kahit natural na sangkap, maaaring hindi ito angkop sa balat. Mayroon talagang mga taong allergic sa luya o itlog. Bago gamitin sa unang pagkakataon, pahiran ng kaunti sa loob ng braso at hintayin ng 10 minuto. Ang balat sa loob ng braso ang pinakamalambot. Kung walang problema doon, ayos lang sa anit. Kung mamumula, mangangati, o masakit, hindi nyo ito dapat gamitin. Pangalawa, kung may sugat sa anit, magpahinga muna. Kung may pimples o gasgas sa anit, maaaring masakit kung malalagyan ng luya. Masakit ito tulad ng pagbudbod ng asin sa sugat. Gawin ito pagkatapos gumaling ang sugat. Pangatlo, mag-ingat na hindi malagyan ng mata. Sobrang sakit kung malalagyan ng luya juice ang mata. Kapag nagpapahid, mag-ingat sa hairline at kapag nagbabahaw, ipikit ng maayos ang mata. Kung aksidenteng malagyan ang mata, hugasan agad ng malinis na tubig. Pang-apat, itago ang natirang hair pack sa ref. Kung hindi nyo kayang gamitin lahat ng isang beses, ilagay sa airtight container at itago sa ref. Ngunit, kailangan itong magamit sa loob ng 3 araw. Dahil may itlog, maaaring masira kung masyadong matagal. Pagkatapos ng 3 araw, itapon at gumawa ng bago. Panghuli, tips para mapataas ang epekto. Bago gamitin ang hair pack, dahan-dahang suklayin ang anit gamit ang suklay. Mas maganda kung 100 beses susuklayin. Kung maaga nang dumaloy ang dugo, mas maganda ang pagsipsip. At pagkatapos isuot ang plastic cap, ilagay ang mainit na tuwalya sa ibabaw para mas maging maganda ang epekto. Maaaring initin ang tuwalya na binasa sa tubig sa microwave. Huwag masyadong mainit para hindi kayo mapaso. Sapat lang na mainit. Sige, ulitin ko ang sinabi ko ngayon. Una, huwag bunutin ang puting buhok. Kung bubunutin, hindi natutubo sa lugar na iyon. Pigilan ang sarili kahit gustong-gusto nyo. Pangalawa, bawasan hanggat maaari ang paggamit ng malakas na hair dye. Nahihirapan ang anit. Kung mahirap bawasan, pahabain man lang ang pagitan ng paggamit. Pangatlo, gamitin ang ginger balm pack 2 beses sa isang linggo. 2 kutsara ng luya juice, 1 kutsara ng kape, 1 itlog, 1 kutsara ng pulot. 2, isa, isa, isa. Tandaan nyo, di ba? Kung babayaran ito, humigit kumulang 1,000 won. 40 ang luya. 300 won. 12 ang 1 kutsara ng kape. 500 won. 20 ang 1 itlog. 500 won. 20 ang 1 kutsara ng pulot. Lahat-lahat ay humigit kumulang 2,300 won. 90 lang. Humigit kumulang 2,000 won. 280 lang kada gamit. Kung iisipin ang pagpapakulay sa beauty salon na 30,000 won, 1,200 hanggang 50,000 won, 2,000 kada beses, talagang maliit lang ang gastos, di ba? Oo, hindi aabot ng 10,000 won, 400 kada buwan. Ang perang matitipid nyo ay pwede ninyong kainin ng masarap, bigyan ng baon ang mga apo, o maglakbay sa magagandang lugar. Nanay, sana nakatulong sa inyo ang video ngayon. Inihanda ko ito sa hangaring kahit kaunti ay mabawasan ang inyong mga alalahanin sa buhok. Sana mawala ang pagbubuntong hininga tuwing umaga kapag tinitingnan ang unan. Sana dumating ang araw na titingin kayo sa salamin at sasabihing, ay, kung mayroon kayong kakilala na may parehong problema, ibahagi nyo ang video na ito. Maaari nyo itong ipadala sa KakaoTalk o magpadala ng link sa text message.
Mas masarap magbahagi ng magandang bagay, di ba? Sana makatulong ito kahit sa isang kaibigan na nahihirapan ng anit dahil sa malakas na hair dye o sa isang ate na nalulungkot dahil sa paglalagas ng buhok. Sa susunod, babalik ako na may mga kwento na makakatulong sa kalusugan ninyo, nanay. Patuloy kong ibabahagi ang mga paraan para maging malusog ng walang gastos at mga paraan. Kung mag-subscribe at mag-like kayo, agad nyo itong mapapanood kapag may bagong video. Mas maganda kung i-on din nyo ang notification. Nanay, ang paraan na ibinahagi ko ngayon ay talagang magandang tip. Ngunit sa sobrang pag-aalala, may isa lang akong idaragdag. Kahit gaano kaganda ang pagkain, maaring magkaroon ng problema kung hindi ito angkop sa katawan. Kaya, kung nagkaroon kayo ng pantal pagkatapos kumain ng luya o itlog, o kung may malubhang pamamaga kayo sa anit at nagpapahid ng gamot, kailangan niyo munang tanungin ang inyong doktor. At dahil magkakaiba ang bawat tao, maaaring magkakaiba rin ang epekto. Mayroon ding mga bahagi sa video na ginawa para makatulong sa pag-unawa ninyo, nanay. Kaya, sa halip na basta sundin ng walang tanong, subukan muna sa